light, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between End Time Church and Born Again mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na si Cain, yung si Cain ay hindi anak ni Adan, at ang Cain, which is yung it, ay talik mga kapatid. So affirmative natin si Brother Eric Dignos ng End Time Church, at negative naman si Brother Jesse ng Born Again mga kapatid. Sa ating setup ng debate, 10 standard pa rin yung ating 10.7.5, at yung ating rules na gagamitin ay Russia TV standard rules. So mga kapatid, before natin umpisa ng ating debate, syempre gusto ko muna sila magpakilala at konting preview sa kanilang patutunayan ngayon. Siyempre, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. Unahin natin si Brother Eric. Magandang gabi muli, Eric Dignos ng Antipolo. Of course, ang inyo pong asahan ngayon ay babasahin ko po sa Biblia na ang ang Cain ay talik. At patutunayin ko rin na talagang si Cain ay hindi talaga biological son of Adam. Sana subaybayan ninyo at sana po ay meron kayong mapupulot na aral, bagamat hindi nyo po tanggap, pero kunin nyo po ang evidence, no? Yung ilalahad ko ng mga ebidensya sa gabi pong ito. Marami pong salamat at good luck sa amin dalawa po ni Bro GC. Salamat. Siyempre, sa negative din, pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan, lalo na dyan sa wall ko kasi marami akong friends dyan na nanonood. So, asahan natin sa debating ito na maitayo ng affirmative or ni Bro Eric yung kanyang patutunayan na yun, yung pagkain ay sex at yung si Cain ay hindi anak ng ahas. Sa akin, wag na kayo masyadong umasa kasi sa totoo lang hindi talaga ako nag-aaral, tinamad ako. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi na natin ibibigay yung best.
Sa abot ng ating makakaya ay titibagin natin ano man ang itatayo niya at kung babasahin niya ng letra por letra, sanay tayo dyan. Sanay tayong tumibag ng letra por letra. So, enjoy lang kayo dyan sa mga nanonood. Magandang gabi. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo i-share ito or mag-comment man kayo dyan kung ano yung nakikita nyo about sa debate, mga kapatid. So dito tayo, umpisa natin ang ating debate at magbibigay ako ng 10 minuto kay Brother Eric sa kanyang patutunayan na si Cain ay hindi anak ni Adan at yung Cain or yung It ay talik. 10 minutes bro, your time start now. Magandang gabi muli at Prorasya kung maingay, sabihin niyo sa akin, papatayin ko na yung ilit. So, umpisan ko po mga kapatid na meron pong wordings sa salita ng Diyos na hindi tahasan o direktang sinasabi na sex. No? Tulad ng mababasa sa Genesis 4:1, ang salitang neo in Hebrew word ay yada, means to know, to learn, to know by experience, to know a person carnally. So marami po to siyang kahulugan, pero hindi po siya direktang sinabi na talik or sex. Ngunit, alam po ng lahat, no? Sang-ayon po ng lahat ng Kristiyano at naniniwala po na ang salitang neo is sex. Bagamat, hindi po in meaning, no? Pero agree po ang lahat, yung salitang neo o nakilala ay ito po ay talik. Pero in meaning, hindi po siya talik. Okay, sana po ang maging patas tayo sa paghawak po ng salita ng Diyos. So, magbibigay po ako ng proof, no? Una, na dapat pong tibagin ng atin pong kapatid, no? Kasi siya naman po ay nasa panig po ng afirmatibo. Dito po sa Genesis 2:17, at ginamit ko na rin po ito kay Jose, but the tree of good knowledge and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, sa akin, malinaw po na hindi ito literal tree. No, hindi po to siya lumabas mula sa lupa o tumubo sa lupa, kundi ito po ay figurative or symbolic. No? So, hindi po to pagkain sa bibig at ito po ay may kinalaman po sa komisyon ng Diyos sa mag-asawa na magpakarami at magpaalanakin at pamamalaan po yung creation. So dito magbibigay na po ako ng passage na ang salitang kain ay tumutukoy po sa talik. Unang ebidensya ko sa Proverbs 30 verse 20. No, paki-jot down bro JC. Babasahin ko po, gayon ang lakad ng mga ngalunyang babae, siya'y kumain o kumakain at nagpahid ng kanyang bibig at nagsabi, hindi ako gumagawa ng kasamaan. So pag sinasabi pong babaeng mga ngalunya, ano po bang atin pong isipin pag sinabing mga ngalunya? Ibig sabihin may kinalaman po sa talik, no? Kasi pangangalunya, no? So, pag sinabing adulterous woman sa English, ang kain na tinutukoy ay sex or talik. Kung sasabihin natin na ito po ay tawag dito literal, na tawag dito kain lang ng kain sa bibig, then paano kaya sinabi na bakit gumagawa ng kasamaan? Ibig sabihin, kung kumain ka ng prutas, kung anumang uri ng pagkain sa bibig, tapos ang conclusion, gumagawa ng kasamaan. Okay. So, dito, dagdagan ko pa yung patunay, no, na ang kain ay talik. Babasahin ko po letra por letra din. Sa Genesis chapter 39 verse 6, ito hindi gaano ito napansin ng mga mag-aaral sa Biblia. Babasahin ko sa verse 6, at kanyang pinamamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose.
at hindi siya nakikialam ng anumang kanya. So yung Potiphar, yung hari. Liban, pansinin niyo po Bro JC at mga tagapinig diyan sa live, no? Liban sa tinapay ng kanyang kinakain. Pansinin niyo po, ginamit po ang tinapay na kanyang kinakain. Ano kaya ito? Yung tinapay na kanyang kinakain, liban daw, no? Lahat ng pamamahala, ipinamahala, liban sa tinapay ng kanyang kinakain. O ibig sabihin, ang hari, meron po siyang kinakain na tinapay. Literal kaya ito? So, sundan natin ang basa, no? At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Bro Rasya, pag 3 minutes, pakisabi po. Sa verse 7, no, ng Genesis chapter 39 verse 7, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito ay tinitigan si Jose ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. O pansinin natin na si Jose, ang binabanggit po niya na lahat ng kapamahalaan ay pinamahala sa akin ng Panginoon. Of course, yung hari, liban sa tinapay ng kanyang kinakain. Ano ang response ng asawa ng hari dito sa verse 7? Dahil si Jose ay meron pong magandang pagmumukha at kahali-halina, sinabi po niya, sipingan mo ako. Verse 8, datapot nang siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay. Sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Verse 9, walang sinumang dakila kay sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin ang anumang bagay, kundi ikaw. Sino po yun? Di ba yung asawa ng hari? Kundi ikaw, sapagkat ikaw ay ang kanyang asawa. Paanong aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Verse 10. At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw at hindi na nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. So dito lumilitaw po na ang salitang kain, mga kapatid, ay sumasagisag sa talik. Napatunayan ko na po Napatunayan ko po na ang salitang kain ay talik. No? Sipingan mo ako. O, paano ko magagawa ang kasamaang ito sa Diyos? So hindi po pinansin ni Jose yung araw-araw na panunukso sapagkat siya ay pagkain ng hari. O, liban sa tinapay ng kanyang kinakain. Diba, kain ang binabanggit? Ilang minutes? So, malinaw na ang passage na ang kain ay talik. So, hindi na ito mahirap unawain na si Cain ay hindi anak ni Adan. No, hindi na po mahirap unawain na dahil napatunayan natin na ang kain doon sa tinatawag na Genesis 2:7, ito pala ay may kinalaman sa pagdami ng tao. No? Kaya si Cain, pansinin niyo po, na si Cain ay hindi po biological son of Adam. Ito pa ang proof ko, no? Na si Cain ay hindi po biological son of Adam. 1 John 3:12, not as Cain who has of that wicked one, and slew his brother, and wherefore slew him, because his own works were evil, and his brother righteous. Ang salitang of, pansinin niyo po Bro GC at mga tagapakinig dyan sa live at maging dito sa loob. Dito sa 1 John 3:12, ang salitang of in Greek word, ang pakahulugan po ay origin. Nakalimutan ko pala yung ik pala ito ik, no? Yung of, ik. Ang primary preposition dito ay origin. Mapansin ninyo, kung si Cain ang biological,
ipagpapalagay na lang natin na si Cain ay biological. So ano po ang kalabasan pag ang primary preposition, origin, si Cain ay masama, si Adan ay masama, no? Na kung si Cain ay biological son nor bloodline of Adam, hindi competent, hindi maasahan na si Adan ay wicked one. Kasi si Adan, alam natin galing sa Diyos na ang Diyos ay mabuti, of course si Adan ay mabuti. Hindi maasahan o hindi katanggap-tanggap na tawagin natin si Adan na wicked one. Kung ang issue, si Cain ay biological son of Adam. So dito, understandably, dahil hindi salita ng Diyos si Cain ay dugo ni Adan, it means he is separated from di man ako inabot. Sige. Okay, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Jesse. Your time start now. Una kong tanong bro, doon sa una mong claim na lahat ng theologian ay sumasang-ayon na yung nyo ay talik. Anong source mo nun? Nabasa ko, pero nabasa ko sa ibang mga sources, pero hindi ko matandaan, na I think na nabanggit ko na rin kay Bro Noel yan, agree siya na yan ay talik. Yung new. Next question. Next question, bukod kay Bro Noel, wala ka bang natandaan kahit isang source? Sila, halos lahat ng mga ka-sharing ko, naniniwala po sila ni Pastor Leroy, no, na ang new ay talik. Maging si Bro Steve, no, na SDA, they believe that the new is talik. Okay, next question. Next question ko bro, yung kaninang kinut mo sa Proverbs, yung babae nangangalod niya, anong talata yung kasi hindi ko siya napakinggan malinaw? Anong talata yun? 30-20 bro, 30-20. 30-20. Okay. Dito sa, ginamit mo sa Genesis 39, pinatunayan mo dito, sabi mo, letra for letra sa 6, na yung tinapay dito ay pagkain. So, ito ang tanong ko. Pag ginamit ba ang salitang pagkain, therefore, ang laging kahulugan nito ay sex? Hindi lahat ng kain ay sex. No, pero dito sa 36, binanggit dito na ang tinapay dito ay kaniyang kinakain, ibig sabihin tumutukoy ito sa asawa. Next question. So, pag ginamit ba ang parihong salita na may parihong meaning, kahit magkaiba ang context niya, lagi ba itong applicable? Oo, depende po sa constructive word, yung sunod na mga construction ba, tulad dito, nagpapatunay po dito na ang kain ay tumutukoy sa asawa, din yung asawa naman naghahamon na sipingin mo ako. So, it means talik po ito. Okay, next question. Pero aware ka na ang Genesis 31 ay iba ang context nito sa Genesis 3? 31, wala po akong binanggit na Ay, Genesis 39. 39, sorry. 39. Kaugnay siya kasi yung kain doon na binabanggit ay simbolikal. Bakit ko nalaman na simbolikal yun? Kasi dapat it is multiply because of seed after its kind, no? So dapat dumami siya. Kaso wala po tayong makikita. At isa pa, ang information po doon, nakakapit po yung knowledge. Next question. Okay, next question. Sabi mo, pag sinabing kain at tumutukoy ito sa pakikipagtalik, ibig sabihin mo ba, nung kinain din ni Adan yung prutas na kinain ni Eva, nakipagtalik din siya sa ahas? Hindi po. Kasi sa Bible po, nung kumain ng babae at binigyan din naman niya ang kanyang asawang lalaki. Meaning, nagtalik din si babae at yung si Adan. Okay, next question. Alin ba ang kinain ni Adan? Si Eva o yung prutas? Of course, 6 yun between
an Adam, at ang fruit noon symbolikal at sumasagisag po diyan ang pakahulugan diyan offspring. Kung titingnan natin sa Hebrew word offspring, descendant. So ibig sabihin, ang fruit doon ay hindi po literal mansanas. Next question, di ba ang sabi dun sa talata, kumuha rin si Eva ng prutas na para kay Adan at ibinigay niya ito. Ibig sabihin, yung galing talaga sa puno ang ibinigay niya, hindi galing kay Eva. Tama ba yun? Sabi ko po, symbolikal, no? Hindi po siya literal na parang pumitas siya tapos ibinigay, hindi po. Kasi makikita po natin na ang kahulugan ng fruit ay tawag dito offspring, children, no? Yun po ang pinakakahulugan diyan, yung fruit. Ibig sabihin, binigyan din naman ni Talik sila. Next question, kasi di ba dalawa ang papatunayan mo doon sa affirmative. Napatunayan mo ba kanina na si Cain ay hindi anak ng ahas? Hindi pa, kasi kinapos ako sa oras. Ang dami ko pang sasabihin dito. So mamaya idadagdag ko po, at hindi talaga siya anak ni, tawag dito, Adan. Of course, anak siya ng serpent. Kasi bakit? Tiller of the ground, ang ginawa po niya ay ang handog niya hindi galing po sa lupa eh. Sumunod siya sa tatay niya na tiller of the Next ground. question, sabi mo kanina babasahin doon sa babasahin mo ng letra por letra. May nabasa ka bang letra por letra na ang ibig sabihin ng kinain ni Adan ay ni Eva at ni Adan ay pagtatalik doon sa Genesis 3 mismo? Wala po doon, no? Wala po doon, pero ang patunay ko po doon na ang fruit doon na binabanggit may kinalaman po doon sa commission nila ng pagpaparami through sexual. So nagsexual sila, no? Doon sa tawag dito, nagkaroon po sila ng talik din. Okay na bro, wave ko na. Maganda to, mabilis matapos. Dako tayo mga kapatid sa ating 10 minutes na presentation ng negative. Brother Jesse, born again, your time start. Yes, thank you bro Rasha, at magandang gabi muli sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. So, simple lang po itong paglalatag ko. Mamaya na po ako magre-repute bilang negative kasi trabaho ko mag-repute. Maglalatag muna ako ng aking negative stand para pair naman kay Bro Eric na mayroon siyang titibagin. Unang-una, konting history lang po. Sa kaunting research ko nito na yung paniniwala ng end time na si Cain ay may dugong ahas ay wala akong nakita sa paniniwala ng mga unang Kristiyano. Pag sinabi kong unang Kristiyano, ito yung mga sumunod na sa mga apostol, mga church fathers. Hindi ko sinasabing Biblia, kaya hindi ako nag-a-appeal to tradition. Sa nabasa ko lang sa mga church fathers, walang ganong paniniwala. Galing lang siya sa Gnosticismo na paniniwala na yung si Cain ay anak ng ahas. At mayroon din isang paniniwala pa ang Gnosticismo na si Adan ay anak ni Cain kay Lilibet. So ibig sabihin may iba't ibang sanga yung paniniwalang gano'n. Pero sa church fathers wala. So hindi natin sinasabi na mali si Bro Eric agad or hindi siya biblical. Sinasabi lang natin na meron tayong na-search na gano'n kasi hindi tayo nag-a-appeal sa tradisyon. Hindi natin sinasabi na dahil yung nakita natin sa history, mali agad siya. Pero ito yung mga rason ko naman kung bakit hindi ako naniniwala na si Cain ay anak ng ahas. Unang-una, hindi nagtuturo ang Biblia na anak si Cain ng ahas, letra por letra man. May sense. Sa pananaw ko, wala akong nabasang ganun na kahit sabihin natin hindi siya letra por letra. In fact, sa lungat doon ng ating mababasa sa Genesis 4, verse 1, ay ganito ang nakasulat. Sabi doon sa Genesis 4, verse 1, pagkatapos noon, sumiping si Adan sa kanyang asawang si Eva at nagbuntis ito. Sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng Panginoon, kaya Cain ang ipinangalan niya dito. Dito, may makikita nating letra por letra na sinasabi ng Biblia, sinipingan ni Adan si Eva at nagdalang tao. So wala tayo dito makita na parang si Eva ay si Ada o si Cain ay galing sa ahas or nagtalik yung dalawa at naging bunga si Cain. Salungat dito sa talatang ito kasi malinaw naman eh.
na sinipingan ni Adan ang kanyang asawang si Eva at ito'y nagbuntis. At pinangalanan niya pang ang Adan galing sa Panginoon, hindi galing sa ahas. Malinaw naman ito eh. Ano sabi niya? Galing sa Panginoon, hindi galing sa ahas. Yun yung una nating patunay na wala tayong nabasang letra por letra o salungat pa doon. Pangalawa, hindi nabanggit na si Cain ang dahilan kaya Nawala si Bro JC. Bro Russia, post the time. ay, hello. Ah, Okay, Tuloy, okay. bro. Sorry. Pangalawa, ang tao po ay naliligtas sa pananampalataya. Pangalawa, naliligtas po ang tao sa pananampalataya at di dahil sa kanyang lahi. Ano ibig sabihin nito? Kasi kung si Cain ay may dugong ahas, dapat ang batayan ng kaligtasan sana ay sa pamamagitan ng lahi por lahi or dugo sa dugo. Pero hindi ganoon eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin anak ka man ng ahas or hindi, katulad ni Adan, hindi naman siya anak ng ahas, kailangan niyang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang nire-required ng Bible for salvation is faith. Hindi siya nagre-required ng blood or ibig sabihin hindi siya kailangan maging maging dugo ka muna ni Adan or ng Diyos or ni Kristo bago ka maligtas. Hindi, true faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit si Adan, nire-required doon. So, si Adan, kahit sabi pa nga, sa pamamagitan ni Adan pumasok ang kasalanan. Hindi sinabi doon na sa pamamagitan ng pakikipagtalik ni Eva doon sa ahas. Walang ganon, Walang ganon. Kasi kasi pagsusundan natin kasi doon, katulad nung napansin ko nga kanina, na lagi rin na napapansin ni Bruce Sherwin, yun din ang napansin ko. Lalabas kasi talaga dito na bakla si Adan. Kasi kung ang Cain ay nakipagtalik si Eva doon sa ahas, yun yung meaning ng Cain, ay lalabas talagang si Adan ay nakipagtalik din. Kasi sabi doon, kumain din si Adan eh. Dito naman po sa sa isa pang sa pagpapatunay ko pa doon sa isang papatunayan niya bilang negative, na sabi niya ang Cain daw ay sex. Unang-una, ang ahas po ay sumisimbolo sa Bible bilang tukso or pandaraya. Hindi siya sisimbol sa pakikipagtalik. Wala doon ng clue na pakikipagtalik 'yon. Bilang siya ay tukso or pandaraya. At pangalawa, si Adan ang dahilan ng pagpasok ng kasalanan, yung nabanggit mo kanina. Si Adan po ang kasalanan ng pagpasok ng kasalanan at hindi ang pagtatalik ni Eva at ng ahas. Malinaw naman yun po, nabanggit po yun nga sa Romans 5:12 na dahil kay Adan pumasok yung kasalanan. Yun yung dahilan na sinasabi ng Bible, hindi dahil doon sa nakipagtalik. At pangatlo, sabi doon kasi doon sa talata, makakain mo lahat eh. So ibig sabihin kung nakipagtalik man si Eva doon sa ahas, walang kasalanan na mangyayari. Kasi ang sabi ang utos ng makakain nyo lahat. So ibig sabihin, pwedeng makipagtalik si Eva kahit kanino kasi makakain nyo lahat, maliban. Maliban doon sa puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. So ibig sabihin, kung kinain din nyo ni Adan, ang lalabas talaga, bakla talaga si Adan ang lalabas, ganun. At yun lang po ang aking napansin doon. At mamaya ko na po sasagutin yung mga niya. Yun lang yun po yung mga reasons ko kumbaga kung bakit sa bilang negative. Yun yung mga dahilan ko kung ba't naman ako hindi naniniwala. Pero mamaya ko na lang po sasagutin yung kanyang mga nilatag kung ano man nakita kong mali doon. At yun lang po sa akin, bro, Russia, sa aking negative presentation. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo kay Pastor Eric. Bro, 7 minutes. Proceed. Bro, gumamit ka pa kanina ng church history which is George Father na binanggit niyo po ay walang mababasa Cain dugong ahas. Bumanggit ka pa ng Gnosticismo. Ang gusto ko lang malaman, bro, sino yung Church Father ang tinutukoy mo? Pwede ka bang magbigay ng isa?
Pag sinabi ko brong walang nabanggit, lahat yun. Ibig sabihin, lahat ng church fathers, wala sa kanilang naniniwala dito sa paniniwalang ito. Kahit hindi na ako magbibigay ng kahit lahat niya eh. Sabi ko lahat ng church fathers wala akong nakita. Okay. Ang sinabi mo na sabi ng mga Bible scholar, lahat sila, walang nagsasabi na si Cain ay may dugong ahas. Ang tanong ko, sino po yung Bible scholar na tinutukoy mo? Correction, ano lang po, objection lang po, wala po akong sinabi na scholar. Ano lang po yun, mga church fathers lang sinabi ko kanina. Okay. Sino pala yung church father? Okay na po, tanong. Okay, baguhin ko, Opo. hindi po stand correction, hindi po scholar, kundi church father. Sino po ang church father na nagsabi na walang dugong ahas si Adan? Cain. Sino? Sabi ko nga po, wala akong nabasa kahit isa. Ibig sabihin, lahat po sila lahat. Kahit si Origen, si Crisostomo, si Agustin, lahat po yan, lahat. Kasi wala nang naniniwala sa kanila. So paano mo ginagamit ang church father na nagsasabi sila walang dugo si Cain ng ahas? Ibig sabihin imaginary ba ang sinasabi mo dahil wala kang maibigay na personahe? Hindi naman imaginary bro, kundi nag-search ako kung sinong church fathers, ang lumabas ay zero result. Siyempre, ang magiging conclusion ko, wala sa kanilang may naniniwala. Unless makapagbigay ka ng isa, then napatunayan mo ng mali ako. Sige, dito tayo sa Genesis 4:1, siyempre ginamit mo po. Babasahin ko sa bigyang Ingles. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So agree ka ba na ang salitang knew sa pagbabasa mo ay sinipingan? Yes or no? Hindi, kaya tutol nga ako dyan eh. Okay. Ginamit mo po kanina, malinaw po, nakascribe po dito, yung salitang, nagbabasa po kayo, sinipingan. At nagkaanak ng Cain at nagkain. Sabi mo, malinaw po ito. So, ulit ang tanong, yung sinipingan na binabanggit mo ayon sa Genesis 4:1, yan ba ay talik o simbolikal? It can be literal, it can be symbolical, nasa iyo yan para pero ang sinasabi ko diyan kanina na si Adan ang nakipagtalik diyan kay Eva at hindi si Eva yung tinalikan ng ahas. Yun ang nakasulat diyan eh. Ang tinatanong ko po from the word sipingan. No, sinipingan. Agree ka ba na ang salitang sinipingan ay talik? Yes or no? Yes po, agree. Okay. So, salamat. So, agree ka ba na ang salitang gaten sa Hebrew word ay kana, na ang pakahulugan ay buy, purchase, redeem? Agree ka sa kahulugan? Hindi. Depende po, marami kasing meaning yan. Depende sa context siguro kung papatunayan mo. Pero hindi ako not necessary. Pwede akong umagri sa ibang punto pero not necessary siya. Kasi mayroon din meaning ibang meaning ang gaten. O ginamit mo po ang talatang 4:1, then you are obliged to prove this 4:1. That's why I'm asking you this word gaten, kung agree ka na ito'y pakahulugan sa Hebrew word na kana, ay purchase o buy o redeem. Are you agree or mali ang Hebrew? Not necessary nga po eh. Not necessary. Hindi ako nagsusubscribe diyan kasi marami siyang meaning. At hindi naman natin nabasa diyan talaga gaten sa letra po letra na nilatag ko. Hindi ko nilatag yan na may gaten diyan na salita. So next question ako. Okay, ginamit mo rin kanina yung fruit. Agree ka na ang pakahulugan ng fruit na ibinigay din niya kay Adan, na ang pakahulugan ay offspring or children. Did you agree or mali ang Hebrew ng pagkakalimbag nito? Agree or yes or no? Agree bro. Pero pag in-apply mo na yan sa ibang context ng Biblia, not always necessary ang meaning niyan. Kasi may mga salitang pareho ang ginamit pero magkaiba ang meaning. Next question.
So kung agree ka na ang fruit ay children or offspring, agree ka na hindi ito fruit na pagkain sa bibig, yes or no? No, hindi ako agree bro. So kung no, bakit mo pinaniniwalaan na ang kahulugan ng fruit ay children or offspring? Wala po akong sinabing ganun na pinapaniwalaan ko. Wala po sa latag ko yan na yan ang paniwala ko. Yes, Next pero question. according sa cross-examination, malinaw po na ang pagtatanong ko regarding dito sa fruit, at tinatanong kita, agree ka ba na ang pakahulugan ng fruit ay offspring or children? Sabi mo, opo, agree ko. Then, ang tanong ko, kung agree ka, anong dahilan na hindi ka anong dahilan na ito po ay literal pagkain sa bibig? Nag-agree po ako pero nagpaliwanag din po ako na ang mga salita ay nag-iiba ng meaning depende sa context ng pinag-uusapan. Okay, magbigay ka nga ng definite kasi tumakbo ka dyan, ano? Magbigay ka nga ng ibang passage na ang pakahulugan ay fruit na hindi ito children. Fruit na hindi children. Opo, kasi sabi mo po, depende po sa passage niyan eh. Kaya it is your burden to prove na yung sinasabi mo ang fruit ay hindi po siya children. Next question na lang ako bro Rasha next kasi sa nilatag ko. Okay. Okay. So binanggit mo po yung kain ano? Time. Ay, hello. Bilis Okay, so dito nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Dako tayo sa rebuttal bro. Eric, proceed ka sa yung rebuttal. Okay, so hindi ako mag-focus sa tawag ditong pagre-rebat kay Bro GC. Kasi nabibitin talaga ako, nabigla ako kanina na time na pala, no? Gusto ko pong dagdagan at kung maisip ko pong mag-rebat doon kay Bro GC, bahala na, no? Kasi meron po akong gusto pang sabihin, no? Dito lang sa kain. Dito informatively naman ako, hindi naman po ito haka-haka, parang naniniwala ako dahil sa end time. Ako ang paniniwala, pinapatunayan ko po kasi yun po yung instruction ng akin pong mentor, huwag kang maniwala na sinabi ko, maniwala ka dahil nakita mo sa Bible. So, good, ano po yan eh, yung tawag dito, good advice. So dito, ang salita pong kain, at madalas niyo naman po narinig sa akin, gusto ko lang tong iparinig kasi naka-live. Ang mga sinasabi ko, dito lang po sa GC, pero dito gusto ko pong ulitin, bagamat narinig na po ito ni GC, narinig na po ito ng marami, to emphasize my belief that Cain is not Adam, tawag dito, is not a biological son of Adam. Kung inyo pong marapatin diyan sa live at maging dito, ang pangalang Cain, rather, no, ang pangalang Cain, pinapakahulugan po na affinity. Na ang kahulugan po ng affinity, nakikipagkamag-anak. Ngayon, meron po akong talata, 1 Kings 3:1, na ang kahulugan po ng affinity ay nakikipagkamag-anak. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit Cain is the eldest son of Adam. Naintindihan ko na ngayon. No? Kung bakit tinawag siya na anak din ni Adan, but not a biological son of Adam, but by being affinity. Nakikipagkamag-anak. Kaya tama po ang Genesis chapter 4 verse 1, yung salitang gaten. No, bagamat na hindi masyado na elaborate kanina, ang salita pong gaten, mga kapatid, na ang kahulugan po ay purchase, buy and redeem. No? Kinuha, isa pang kahulugan dyan, acquire. Kinuha ni Adan si Cain mula doon sa nagkukumadro na kay Eva sa panganganak. Hindi naman alam ni Adan yan eh. So kinuha niya doon na I have gotten a man from the Lord. No? So ang ibig sabihin, no, ampun, nakikipag-anak, affinity. Yun po yung matingin dito
Hindi po akin ito, kundi base po sa aking pag-aaral, wala po akong imaginary dito. But I can prove na si Cain hindi siya anak ni Adan. Pangalawa, ang lahi ni Cain ay hiwalay sa lahi ni Adan. Kung si Cain, biological son of Adam, dapat si Cain pangunahin doon sa lineage of Adam. Kaya nga sa Genesis chapter 5, the genealogy of Adam. At ang lahi ni Cain, nandoon sa Genesis chapter 4, verse 17, pababa, no, makikita nyo po. So, very simple ang observation. Isa lang ang nakikita natin, hindi siya anak ni Adan. Bagamat wala naman pong litra por litra, anak siya ng serpent, no? Pero titingnan po natin dito sa mga evidences, kung siya ay anak ni Adan, dapat hindi buy, hindi purchase, hindi acquire. Yan ang punto ko eh. Kasi irrelevance naman para kay Cain, anak mo ako tapos ang bibilhin mo ako. So, yan po ang isa sa pinakapunto na si Cain ay talagang hindi po biological son of Adam. Pangatlo, una, hindi siya doon sa talaan. Pangalawa, hiwalay. Pangatlo, ang pointers dito, nung pinatay niya ang kanyang kapatid. No? Kapatid niya si Cain. Sa Genesis chapter 4, 25, sakto. Ang sinabi po dyan, appointed me another seed. Appointed me another seed. Dahil ang anak ni Adan at ni Eva, si Abel, nawala yung binhi. Sino ang pumalit? Si Seth. Bakit ginamit ang another kung si Cain naman ay biological son? May seed pa siya eh. Kung si Cain, anak ni Adan, hindi gagamitin ang salitang another. No? Hindi siya gagamitin ng another. Ibig sabihin, salitang another, nawala ang binhi ni Adan. Yan ang lumalabas dito sa ebidensya na binigay ng Bible. Appointed me another seed. So malinaw po yan na si Cain talaga ay hindi, at saka isa pa, alam mo yung kanyang attitude? Wala naman kay Adan yan eh. Kasi wala din sa Diyos yan eh. Wala kay Adan. Yung pagiging mamamatay tao. Ang sabi po ng Bible sa John 8:40, tama ba? From the beginning, siya ay mamatay tao na. No? Ang tinutukoy dito, ang devil. No? Ang devil, ginamit ang serpent para yung kanyang attribute ba, maipasa din niya doon kay Cain. At si Cain gumawa po ng krimen at hindi yan katangian ng Diyos. Lalo hindi yan katangian ni Adan. Yes, nahulog sila sa pagkakasala, pero being a killer, hindi po ganyan ang attitude ng Diyos, lalo na sa kanyang creation. So dito, pinapakita po dito sa 1 John 3:2, Cain is of the wicked one. So pag sinabing Cain is of the wicked one, salitang of origin, hindi pwede kay Adan ang salitang origin. Kasi ang salitang origin, proceed from. Ang ibig sabihin, proceed from. Yung ibig sabihin ng origin. Saan ba siya nanggaling? Ay kung kay Adan, wicked ba si Adan? Mamamatay tao ba si Adan? Lalong hindi mamamatay tao ang Diyos. No? Liban na lang diyon sa mga nag-exercise na masama ang Diyos. O pwede lang sabihin, mamatay tao ang Diyos kasi masama. Walang ganun. Walang ganun ang Diyos na katangian. Ang Diyos ay righteous, pwede siya magparusa sa tao. Ito yung plataforma, ito yung susundin mo, ito yung gagawin nyo. Pag hindi ka sumunod, parehas lang yan dito sa atin magluto ka. Pag di magluto, meron talagang squat yan.
Ganon din ng Diyos. Pag ikaw ay nagkamali, because He is just, He is righteous, magpapataw ng Diyos ng parusa. Pero hindi nangangahulugan masama ang Diyos. So dito tayo. So si Cain, binanggit dito of the wicked one. So kaya mag-isip, ang salitang of, origin, proceed from, saan ba siya nag-proceed? Oh. At dito napatunayan ko na sa pangalan niya, sa ugali niya, no, at saka yung ibigay pa ng mga ebidensya ng Bible, isa pa. Now, pansinin natin bago nagkasala ang magulang, Adan at ni Eva, dati na nilang alam hubad sila. Dati na nilang alam na hubad sila eh. Sa Genesis chapter 2 verse 25, hindi pa sila nagkasala, hubad na sila eh. They are both naked at hindi sila nagkakahiyaan. Pero nung pumasok ang pagkakasala, ano po ang tinakpan nila? Masilang bahagi. Dapat ang tinakpan nila bibig. Kung ang tree of good knowledge and evil, it is a literal tree. Pero hindi. Ano po ang tinakpan nila? Ang kanilang masilang bahagi. Now, mapapansin natin na talagang yung it doon ay may kinalaman po sa pagdami. Kasi ang curse ng Diyos sa tao o babae, rather, I will multiply thy sorrow and thy conception. Ano po ang sinumpa? Panganganak na may kinalaman sa komisyon ng Diyos na magpaalnakin kayo, magpakarami kayo. Sa anong paraan? Sexual. Sinumpa ng Diyos sexual. Ang kanilang tinakpan ng dahon, ang kanilang masilang bahagi. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpatay ang Diyos ng hayop. Para ano yun? Para bihisan sila. Kasi, hubad sila eh. Nakita na yung tinatawag na malisya na. O bakit may pumasok na malis? No? At binanggit sa Bible, ang desire mo ay sa iyong asawang lalaki. O bakit pumasok ang desire? Ibig sabihin, nagkaroon siya ng desire doon sa serpent. Yung tinatawag ng pagtukso ng pagkain. Hindi literal kundi may kinalaman sa... Okay, dako tayo mga kapatid sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Jesse. Bro Jesse, proceed bro. Yes, unang tanong ko bro, Eric, yung sabi mo kanina, yung affinity, ang ibig sabihin ay pakikipagkamag-anak. Saang dictionary mo yung kinuha? Hindi po dictionary, kundi sa Biblia, sa Hebrew, yung salitang Cain, affinity, no, kung pwede niyong buksan yan sa Hebrew, affinity, then naghahanap po ako ng mga talata referring to affinity, lumalabas ay nakikipagkamag-anak. 1 Kings 3:1. Next question. Anong exactly ng source mo niyang Hebrew na yan na nagsasabi na ang affinity ay ang ibig sabihin ay pagkikipagkamag-anak? Dito sa Bible ko, Hebrew, mayroon bang Hebrew Greek? No, dito sa download na yan, na kahit saan naman siguro na Greek interlinear o mga strong concordance, sa akin ginamit ko ay anong tawag dito yung Bible ko? Kalimutan ko mamaya isipin ko. Okay, Next question. Pag sinabi bang affinity, isa lang ang meaning nito, pakikipagkamag-anak lang? Maraming kahulugan ng affinity, pero bakit yan ang inaspire ko na gagamitin? Kasi may connection siya sa Genesis chapter 5, genealogy of Adam, at may connection siya sa Genesis 4:1, yung salitang gaten. Next question. Pag may connection ba, ipapasok agad natin? Opo, kasi sabi man naman po ng Bible, rightly dividing Hindi naman po ako kukuha ng isang talata na kukontra dito sa Genesis 4:1 at kukontra sa Genesis chapter 5 at kukontra sa separate lineage between Adam and Cain. Next question po, yung gaten, paano ka napunta na ang ibig sabihin nun ay ampon? Yung sa gaten. Yung salitang acquire kasi, ang ibig sabihin kinuha. No,
connection din sa salitang purchase and buy. Ibig sabihin purchase, binili. Salitang binili, hindi sa kanya yan. No? Ampon, kaya nga ampon ang gamit ko. Next question, pag ginagamit ba ang salitang gotten or acquire, lagi ba itong tumutukoy sa ampon? Diyan sa talata, yes. Kung ang pag-uusapan natin ay Genesis 4:1, pero kung magbukas ka ng ibang talata at gagamit ka ng gotten, titingnan natin ang constructive ng pagsasalita diyan, depende sa context. Next question. Okay. Next question. Sino ang nagsabi? Sino nagsabi sa iyo na pagdating diyan sa talata, yan talaga ang tamang interpretation niyan? Ang Bible. Ang Bible ang nagsabi na yun ang pakahulugan kasi gumamit din sa Hebrew. Kaya yung salitang buy, purchase, redeem, hindi po akin yan. Kundi meaning po yan ng mga Hebrew writer to understand what is gotten. Next question, pwede mo bang basahin sa akin na sinabi na ang acquire, ang meaning niyan ay ampon or mababasa mo ba yan sa akin dyan? Sinasabi ko na kanina na ang acquire, ang ibig sabihin ay kinuha. In connection dito sa binili, no? O pag binili, tulad ni yung nahulog sa balon si Jose, ginamit ang salitang binili siya eh. No, binili siya kasi hindi naman siya taga Ehipto eh, pero binili siya. Yan ang ibig sabihin. Inampon si Jose ng Ehipto ng Paraon. Next question. Next question, same question. Pag sinabi nating of the wicked one, necessary na ang kahulugan nito ay anak na si Cain ng ahas ay Ang salitang of kasi origin, tinuturo sa atin na babalik tayo kung saan siya nagmula ba. Kasi ang ibig sabihin ng origin is proceed from. Ngayon, kung ipagpapalagay natin na si Cain anak ni Adan, hindi masama si Adan kasi doon siya nag-proceed. Next question. Next question, saan dictionary mo yung kinuha na yan ang meaning niyan? Sa Greek ko, bro. Greek, ang ibig sabihin ng eke, sa Greek yan yung tawag dito of, na ang pakalahugan ng primary preposition ay origin, na ang ibig sabihin ng origin ay proceed from. Kaya dito, ma-differentiate natin kung talagang siyang anak ni Adan, dapat lalabas, masama si Adan, wicked si Adan. Pag sinabi mong galing sa Greek, sinong writer niyan ang tinutukoy mo dyan? Sinong scholar ang nagsabi niyan? Ito ay tong sa akin yung Bible, yung kalimutan ko yung pangalan ng Bible ko eh. So pwede naman yan siya i-search bro GC kung mali yung sinasabi ko na ang pakahulugan ng ek sa Queen Greek ay tawag dito origin, proceed from. Yan ang pakahulugan eh. Okay na bro, Rasha. Ano ba yung Bible bro? Nakalimutan ko. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Dako tayo sa iyong rebuttal, Brother Jesse. Again, sa mga bagong pasok dyan, ang topic natin ay si Cain ay hindi anak ni Adan at ang Cain or yung it ay talik. Bilang negatibo, Brother Jesse ng Born Again, your time start now. Yes, sa kanyang mga nilatag bro, kaya ako nagtatanong ng mga source kasi gusto kong makita yung consistency at talagang totoo yung sinasabi niya. Pero sad to say, maraming hindi niya maibigay yung mga source na yun, galing lang yun sa kanyang sariling interpretation or pagbabasa lang ng Hebrew. Pero appeal na naman yun sa Hebrew na wala naman sa ating nakakaalam na ng exactly word na ginamit o paano yung binanggit noong panahon na yun. Sa akin kasi nakikita ko diyan, marami siyang ginagamit na na equivocation fallacy. Yung equivocation fallacy, pag-iiba ng meaning at pagko-conclude na yun lang ang ibig sabihin noon. Kaya nga lagi kong tinatanong sa kanya, yun lang ba ang meaning ng salitang sinasabi mo katulad nung iba't ibang ginamit niyang mga salita, yung affinity, gotten, of the wicked one,
anong patunay mo na yan lang ang necessaryong interpretation niya na pag sinabi yan mismong interpretation mo ang necessary, wala naman siyang naibibigay. In fact, sinasabi niya lang lagi, Hebrew yan, Hebrew yan, pero hindi niya man maibigay kung anong Hebrew. Anong books ng Hebrew? Kasi madaling sabihin, Hebrew yan, Greek yan. Hindi man pwedeng ganun lang kasi maraming nagsusulat ng Hebrew. Katulad kanina nung tinatanong ko siya doon sa yung Sanyo, ang source niya lang si Bruno Well, wala naman siyang maibigay. Ay mahirap yan kasi yun na nga, magiging tayo niyan, puro pala silang ang mangyayari niyan. At yung sinasabi niya na yung not literal daw yung tree, yung sinabi niya kanina not literal yung tree sa pagkain. Pero kapag binasa mo naman yung talata, sabi nung talata, makakain nyo lahat. O anong sinutukoy dun sa makakain nyo lahat? Di ba mga puno yung pagkain yun? Literal yun. Dahil pagdating dito sa sinabing maliban, ibig sabihin, kung ano yung tinutukoy dun sa unang pangungusap, yun din ang tinutukoy sa pangalawa. Kasi may maliban nga eh. Sinabi, makakain nyo tong lahat ng pagkain sa misa, maliban dito. Ibig sabihin, yung pa rin ang tinutukoy, nandun pa rin sa pagkain. Kaya pag sinabing, huwag kayong kakain sa prutas na yun, maliban sa isa, parehas yung tinutukoy doon. Kung anong tinutukoy doon sa una, yun din ang tinutukoy sa pangalawa kasi sinabi nyo maliban. Hindi sinabi na iba na ito. Doon pagkain nyo na literal, dito sex na, mali. At doon sa sinasabi niya naman sa Psalms 30, ang sagot ko lang doon sa Psalms 30 verse 20, yung babae na nangalo niya, ay equivocation fallacy na naman ang nakita ko doon kasi hindi porket nabanggit yung pangangalo niya doon or yung tinapay na kinain, yung ang salita niyan diyan sa ay hindi niya rin maibigay kung anong exactly. Pero tiningnan ko yung kain diyan, gayin, gayin din yan. Pag tinitignan ko yung meaning, literal na pagkain ng naano ko. Yung gayin. Pero doon sa Genesis, ang inaano ko dito, hindi porkit yun yung kahulugan noon na sabihin natin yung kain doon ay pagtatalik, ay therefore i-apply natin yun doon sa Genesis 1 na iba naman ang context. Parang sa akin ay hindi siya tugma kasi parang tumatakbo ka lang para may paliwanag mo tong Genesis na sa claim mo, tatakbo ka doon sa Psalms 30 na magkaiba naman ang context ng pinag-uusapan. Kumbaga, yung pagkaganon kasi ang ginawa natin, maraming magiging mali sa Biblia. Nakukuha din ako ng meaning dito sa isang talata na to, dadaling ko na naman dito. Magkakaroon ngayon ng equivocation fallacy. Ginagamit mo yung isang meaning na magkapareho para itugma yung salita mo. Kasi sa Bible, marami naman talaga magkakapareho yung salita. Maraming magkakapareho yung salita, pero pag tinignan mo ang context, iba naman ang sinasabi. Kasi ang Diyos ginamit din bato, ginamit din sa maraming bagay ang bato. Ang ahas ginamit din sa maraming pangungusap. Pero sasabihin mo na 'yun ang meaning sa bawat talata ay magkakamali po tayo niyan. Magkakamali tayo niyan kasi marami 'yun. Tapos doon naman sa yun nga, nung tinanong ko siya kanina na every time ba ginagamit ang kain ay sex, hindi naman. Ang ko po doon, fallacy din yun eh. Semantic shift equivocation fallacy ang nakikita ko doon. Kasi hindi porket pagkapareho yung mga salita, yun na agad ang meaning. At doon naman sa affinity, tinanong ko din siya kanina, kung yung ba ang kamag-anak, yun lang ba ang meaning? Ibig sabihin kasi sa maraming meaning ng isang salita, kinukuha niya lang yung pabor sa kanyang paniniwala at hindi niya na tinitignan yung iba. Hindi niya na tinitignan yung ibang salita. At in fact, sabihin pa natin na kumuha siya pero hindi niya rin maibigay kung saan saan niya kinuha. Yan sasabihin niya lang, ayan ang Hebrew. Anong Hebrew? Anong source mo yan? Anong klaseng Hebrew yan? Anong book yan? Anong pangalan? Anong ng author? Sasabihin mo lang sa Bible, hindi naman pwedeng sa Bible kasi hindi naman natin mababasa yan dyan letra por letra na yan talaga ang isang meaning yan. Hindi naman dictionary ang Biblia para i-conclude mo yan. Parehas nung gatin. Kaya nililinaw ko sa kanya marami siyang inaano niya lang yun, yung the wicked one of the wicked one. Hindi ganoon hindi ganoon yung pag-aaral ng patas kasi dapat magsimula ka sa Biblia at yun mo ipapaliwanag, hindi ka magsisimula doon sa claim mo at hahanapan mo ng talata.
doon tayo minsan nagkakamali na hindi na natin inaya ni interpret ang Bible. Kailangan ipakita mo ito yung mga meaning, ito yung necessary meaning. Bakit? Kasi sa dami ng meaning noon, nang kinuha mo lang yung panig lang sa'yo, hindi mo pinakita yung affinity nga. Dami-daming meaning noon, ikinuha mo lang yung nasa pinakahuli pang definition ng pakikipagkamag-anak. Pero salungat doon sa binasa ko kanina na sinasabi na nagsunipingan ni Adan ng kanyang asawa at siya'y nagdalang taon at nagkaanak. Yun ang sinasabi nating letra por letra na mababasa na hindi mo na kailangan pang ipaliwanag kasi malinaw na sinipingan nagkaanak galing sa Panginoon, hindi galing sa ahas. Ayun, napakalinaw. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa kanyang asawang si Eva at nagbuntis ito. Sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan. At sasabihin niya naman, wala daw sa lahi, wala daw sa genealogy. Ay hindi, may mahinang argumento yun kasi si Abel din, wala din sa genealogy. Genealogy yung pinagkinukuha kasi dito, yung pagmumulan ng lahi ni Kristong lalabas. Iba't ilalagay mo pa doon si Cain, hindi naman sa galing sa lahi ni Cain lalabas ang Misaya, kundi sa galing si Seth. Yun ang pinano doon, yung lahi ng mga naging mabuti. So nagkakaroon ka ng problema na isisingit mo doon si Cain na lahi nga ng mabubuti. Unless lahat ng mabubuting lahi yung magmula doon kay hindi, ibig sabihin ko ng mabubuti, yung hindi nagkaroon ng atraso sa Panginoon. Yung katulad niyang pagpatay na yan, ganon. At hindi naman talaga, alam naman natin lahat na hindi si Cain yung lahing pinagmula ni Kristo. Kaya, maunawaan din natin kung ba't hindi siya kasama sa genealogy. Pero in not necessary conclusion na dahil wala siya doon, ibig sabihin hindi na siya anak. Kasi dapat i-apply mo din yan kay Abel. Na si Abel wala din doon sa genealogy, hindi rin siya anak ni Cain ay ni Adan. Yun yung nakikita ko doon na may inconsistency. Ano pa ba hindi ko yun lang siguro ang i-refute ko kasi wala naman to be serious, wala naman talaga napatunayan at nag-ano lang na sinabi ng Greek, walang naipakita kung anong Greek ba yan para ma-prove talaga natin na malinaw na ito talaga yung meaning niyan. Wala po. Sasabihin niya lang yan daw nakasulat sa Biblia. Wala naman dinidefine ng Biblia na ganun. Walang sinabi ang Biblia na ang affinity, ang meaning ay pakikipagkamag-anak. Walang ganung direkta. Hindi ko sinasabing letra por letra, pero pag yan ang necessary meaning, ay disagree po ako. So, yun lang bro Rasya. Siguro i-wave ko na. Okay, so dako tayo mga kapatid sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Bro Eric, your time start now. Second cross. So, gusto ko pong pagtibayin ang sagot mo bro GC. Did you affirm again na ang kahulugan ng fruit ay children o offspring? Yes or no? Not always, bro. Not necessarily. Kasi maraming binanggit ang fruit na hindi lang siya tumutukoy dyan. Marami din siyang meaning. Next question. Yung unang sagot mo kanina ay sumugot ka ng oo. So ngayon ay not necessarily. Sa dalawang tanong mo, sa dalawang sagot mo, rather, alin po ang pipiliin mo? Ang sagot kong oo doon dahil nagbigay ka ng specific na talata. Pero ngayon, ang tanong mo kasi hindi ka naman nagbigay ng talata, general. Kaya ang sabi ko, not necessary. Okay, sa Genesis chapter 3 na binabanggit mo na yung fruit na binigay din niya sa kanyang asawang lalaki Adan. No? Yan po, particular sa 6 ata. Sa 6, tama. So, binago mo ba na bang ngayon ang sagot mo na ang kahulugan ng fruit ay children o offspring? Yes or no? Hindi. Hindi consistent ako doon na yun ang meaning noon. Next question. So, agree ka na ang kahulugan ng fruit ay children o offspring? Yes or no? Yes. Okay, salamat. So, dito tayo sa Genesis chapter 3, 39 verse 6.
Yung tinutukoy dito ng Biblia na liban sa tinapay na kanyang kinakain, ano pong understanding mo dito? Wala po ako diyan understanding, pero batay sa pinag-uusapan kasi diyan siyempre yung kay yung kay asawa ni Putipar, yung pakikipagtalik Sorry bro, sorry, hindi ko narinig yung talata kanina. Psalms 30 ba? Genesis chapter 39 verse 6. Ano po ang paliwanag mo dito 39, sa liban sa tinapay na kanyang kinakain? Anong paliwanag mo dito? Wala ako diyan bro paliwanag eh. Hindi naman ako Okay. nagpaliwanag diyan. Sa verse 7, anong paliwanag mo dito at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi nung asawa, sipingan mo ako. 6 ba ito o figurative lang? Pwedeng 6, pwede yan 6 bro kasi yun naman ang pinasabi ng context. Pero ang sinasabi ko kasi, not necessary jumping to the conclusion na same din ang sinasabi ng Genesis chapter 3. Okay. Next question. So, agree ka na ang liban sa tinapay na kanyang kinakain, tumutukoy ito sa asawa ni Hari or Putipar. Agree ka? Yes or no? Pwede ako mag-agree dyan bro. Pwede ako mag-agree dyan pero not necessary conclusion na pareho din ang kalalabasan niya sa Genesis 4. Kasi magkakaroon yan bro ng... Objection po. Mr. Moderator, objection lang ako. Kasi very specific po yung talata na tinatanong ko sa kanya. No? Very specific po. Dinala ko po siya dito sa 39, 6 and 7 na agree ba siya na yung tinapay na tinutukoy dito ang kanyang asawa at ang asawa ni Putipar humihingi na sipingan siya. Dito po ang akin pong pagtatanong. Hindi po sa Genesis chapter 4 verse 1. Sumagot naman ako ang response ko diyan bro sa objection niya, sumagot naman ako ng categorical na pwede ko siyang agreehan. Pero not necessary na yan din ang i-apply mo sa Genesis 4. Ang importante naman, sumagot ako. Okay. Categorical. Okay, so ang importante lang naman sa akin yung categorical. Ngayon, pakiulit mo na yung pagsagot mo, Brother Jesse, tapos paliwanag mo, bro. Oo, ang sagot ko, yes, pwede ko siyang agreehan na yan ang ibig sabihin dyan sa Genesis 39. Pero again, to conclude na yan din ang meaning ng Genesis 4, na ang kain din dyan ay pagtatalik din, ay hindi ako mag-agree dahil nga, may malinaw na sinasabi dyan sa 1 na si Adan ang nagtalik kay iba, hindi ang ahas. Next question. Okay. So, nagtanong ka sa akin kanina ng source. Ang source ko, naalala ko na ngayon ay My Sword. Okay, My Sword. At saka yung tinatawag na strong concordance at saka yung tinatawag na interlinear. Pareho po ang pakahulugan ng salitang tinatawag na new wag na yung new o salitang gatin. Mali ba ang My Sword at saka yung strong concordance at saka yung tinatawag na interlinear sa pakahulugang gatin na ang pakahulugan ay purchased by redeem? Mali? Tama o mali? Ang sagot ko dyan ay pwedeng tama, pero nasa iyo ang burden to prove na yan lang ang meaning niyan, na yun lang ang necessary meaning. Nasa iyo ang burden niya kasi ikaw ang nagkiklaim niyan. Ang papakita ko lang dyan na may iba pang meaning yan, na hindi lang yan. Next question. Okay, kung meron pang ibang meaning, galing sa bibig mo kung meron pang ibang meaning, ano ang meaning sa salitang gatin? Gatin, marami ang meaning. Objection, Mr. Moderator. Ang sabi po niya, ang sagot po niya, marami pong meaning. No, ang tanong ko, ano po yung meaning pa ng gatin? No, hindi ko po sinabi na 3 lang, 4 lang na meaning, no, para sagutin niya ako ng marami pang meaning. Magbigay po siya ng definite article kung ano pa ang kahulugan ng gatin.
Nung sinabi ko po na marami pa, tumingin pa ako dito kasi hindi ko naman niya matatandaan lahat. Hindi pa ako tapos sumagot noon. Marami dito, sinasabi dito, particle, I got the impression, marami. Affected, something bad, marami pong meaning. Pero ang nasa iyo kasi affirmative ang burden para patunayan na yun lang ang necessarying meaning niya sa talata. Which is yun ang hindi mo nagawa. Next question. Okay. Hindi ko ba sinasabi na binigay ko ang pakahulugan mula sa my sword? Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jesse bilang negatibo na si Cain ay hindi anak ni Adan at ang Cain or it ay talik, mga kapatid. 5 minutes, your time start now. Sa conclusion ko po, sad to say, wala siyang na-repute doon sa aking nilatag kasi nakulangan na siguro siya ng oras kasi nahati niya sa dalawa yung latag niya. Dalawa kasi yung patutunayan niya, nahati niya sa dalawa. So hindi niya na yun na-repute yung aking nilatag na nanatiling nakatayo yon. At yung sa kanya rin, hindi niya rin yun napatunayan na sasabi nating tumpak talaga. Kaya nga sa cross-examination niya sala inilalabas yung mga source niya. Gusto niya pangalanan ngayon sa cross-examination na ang cross-examination ay pagtatanong, hindi para pang ilabas mo yung mga source mo na dapat. Sabi mo nga kanina sa una mong mga debate, dapat pag-aaral, pinag-aaralan mo, prepared ka dapat dyan, mga claim mo yan eh. Tapos hindi ikaw pa lang hindi prepared, ikaw ang nagtuturo na dapat prepared. Tapos ngayon sa cross-examination mo, inilalabas yung mga source mo para ipakita na mayroon ka talagang source. Pero sad to say, wala. Not necessary ang mga conclusion mo. To conclude, wala siyang natibag sa akin at natibag ko sa kanya dahil wala naman matibay. Hindi natin masabing tibag kasi nandun tayo sa punto na patunayan niya. Hindi niya naman napatunayan. Kung hindi niya napapatunayan yun, anong titibagin ko? Mahirap magtibag na wala ka pang naitatayong bahay. Kasi inaano ko pa na dapat matatag yung tinayo mo, hindi yan pero wala. Nung hinahanapan ko na kung saan nakatayo yung bahay mo, ano ba yan? Anong pinagtayaan mo? Wala. Ngayon niya inilalabas sa cross-examination para ipakita sa atin na mayroon naman siyang source. Pero huli na ang lahat, bro. Kumbaga sa next mo na lang yan, sa uling bawi mo na lang yan ipakita sa akin. Pero sa debateng ito, kahit na inamin ko na hindi ako nakapag-aral masyado dito, mapapansin nyo naman yan. Pero malinaw naman bro, na wala ka talagang naitayo. Hindi mo na ipakitang necessary yung mga conclusion mo. In fact, pwede kong gamitin sa'yo yan yung mga ginagawa mo. Na kukunin ko ang meaning, dito yung meaning, i-apply ko. Kahit sinong pulpo na magagawa yan. Kasi yan din ang ginagamit ng maraming reliyon. Kukunin yung salita, gagamit ng fallacy, ng equivocation, at yun ang ipapakita na yung daw sinasabi ng Biblia. Pero dapat nga, laging binabanggit nga ni Bro Albert, magsimula ka sa talata. Bakit itong talata na to? Yan yung necessary, hindi yung magsisimula ka sa latag mo at mag-ano ka ng sa Biblia. Mali yun. Dapat inimpisan mo ito yung meaning ng affinity, ito yung mga meaning. Bakit necessary ito? Ito ang sinasabi ng dictionary na ganito ang author, na ganito. Wala ka na ibigay. Ayon lang sa'yo yun. Walang scholar. Walang Greek na sinasabi mo lang Greek, pero ang naibigay mo pa lang na pangalan, si Bro Noel. Wala ka pang naibigay na pangalan, anong source. Sorry to say. Pero I conclude na wala ka talaga bro na itayo. At yung mga tayo ko, nananatili po nakatayo. Maraming salamat Bro Nasya at ibigay ko na sa inyo ang pagkakataon. Dako tayo sa 5-minute na final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Cain ay hindi anak ni Adan at yung Cain or it ay talik. Brother Eric ng End Time, your time start now. So, mapapansin mo ang kanya pong presentation, maliligtas sa iyo sa pananampalataya. Hindi naman yun ang issue eh. No, hindi po yung issue dyan na pinag-usapan natin na maligtas tayo sa pananampalataya. Yun yung presentation mo eh. No? Anong gigibain ko dyan na wala namang kinalaman, talagang halata na hindi ka nag-aral. Kasi bakit ka napunta doon sa maligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi naman kaligtasan ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan naman ay patungkol sa talik at sa yung kay Cain na hindi anak ni Adan. So, nawala ka sa lugar, amigo, at pinatunayan mo lang na hindi ka talaga nag-aral. No? Pangalawa,
Ang inaasahan ko kasi na magiging informative pero mas marami pong ad hominem eh. No, wala po ako nakuha doon sa kanyang pagtitibag, hindi po ako naipit, no? Ako nagdebate ako para maipit at matuto pa ako eh. So wala po akong pag-aaralan sa iyo na kasi umagri ka pero kalaunan hindi yan nagbabago tulad ng fruit. O tinatanong kita, yung fruit ba, agree ka ba na yan ay children? Yan ay offspring. Opo. So kung yan ay children, offspring, agree ka ba na hindi yan literal? O nabago naman ng iyong stand. No, hindi ako agree na. Depende sa context at kung anong palusot. No? Depende sa context dyan at depende kung saan mo iyan. No? So hindi siya nakatandig, no? Kasi parang parang ahas na yung tumatakas. Ganon yung akin pong wala po ako talagang natutunan. Tapos siya, inanapan natin siya, gumamit po siya ng church father. Sabi niya, walang isan man na church father na naniniwala na si Ken ay may dugong ahas. Tapos nang inanapan natin siya, wala. Tapos ibabalik niya sa akin na, wala ka napatunayan kasi wala ka namang source. Binanggit ko na kanina, may sword, yung strong concordance, yung interlinear. Gusto pa niya, ito si Talpulano. Ay, nasa Bible nga ng nasa apps nga eh. Maging sa yung tinatawag na physical strong concordance nandun, meron ako dito ang kapal. Bakit nauwi sa ganun? Hindi nagiging informative para lang makabali at may masabi. Wala pa ako natutunan. Tapos kanina, ang sabi po niya, hindi naman siping eh. Sino yung source mo? Ay di siyempre, nagamit ko si Bro Noel at si Bro Ramon. Pero inamin din niya na ang siping ay 6. Ikaw kasama sa source. Inuulit-ulit ko pa, yung siping ba yan ay talik? Umamin ka. Paano bang na magbubutsi ka sa conclusion na wala ako na ibigay, ikaw mismo ay isang witness na wala, hindi ka na Tapos dito, mag-agree naman siya na yung dito sa Genesis chapter 6, liban sa tinapay ng kanyang kinakain. Ba't hindi mo siya masagot? Kasi biblical ang tanong, nakasulat o written, hindi mo mapaipapaliwanag. Ay, hindi ko kasi presentation yan eh. Nakikipag-debate ka pa, debat sa pagdating sa cross-examination, kahit na. Ito, presentation ko. Agree ka ba na ang siping ay talik? Opo. Pero hindi yan tulad sa hindi man ako nagtanong sa puruan. Kaya gustong mag-agree, tapos biglang tumakas, tapos magbibigay siya ng isang input na ang tinatanong ko naman dito sa 39, 6, 7. So nakakatawa po yung ganong oring debater. Hindi siya informante, hindi siya informative ba? Basta lang nakikipag-debate. No? Para masabi na debatista siya. Pero, biro mo, tama ba yon? Ipaparinig mo sa live na hindi ka prepare? Nakikipag-debate ka, hindi ka prepare? Pwede ba yun? Ano ba yun? Ako, talagang pinagsusunugan ko ng kilay. Yung akin pong sasabihin at pinatunayan ko po, hindi base sa akin, kundi meron pa akong source. Ang sayo kasi, sinong source? Sinabi ko na nga, nasa apps, nasa concordance, nasa Hebrew, nasa Greek. Ay wala, hindi totoo yan. Kasi paano natin masabi? Ad hominem. So, bigo ako, no? Kaya dapat nga, si Bro Camacho yung kaharap ko eh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Brother Eric and Brother Jesse sa topic na si Cain ay hindi anak ni Adan at si Cain ay yung Cain or it ay talik mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Nahin natin si Brother Eric. Of course, syempre pasalamat una sa pinakamataas na Diyos, walang iba po ang lumalang ng langit at lupa. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya yung pag-alay ng debate.
Kung meron man kakulangan, Diyos po ang magpupuno. Of course, salamat po kay Bro Russia, kay Bro Albert sa mga bumubuo po ng Debaters Convention. Of course, dito po sa atin pong room, bahala na po si Bro Russia. Of course, dyan sa live, no? At kung meron po kayong tanong dyan, sasagutin ko po kung meron po pang mga tanong. Of course, salamat po kay Bro GC na pinaunlakan niya tayo ng isang maginoong debate. Kahit hindi man po siya prepare, pero nagsika po siya na harapin po tayo in a formal way. So maraming salamat sa lahat at sa Diyos po ang kapurihan magpakailan-kailanman. Magandang gabi sa lahat. Okay, syempre Brother Jesse bro, pasalamat ko bro. Yes, unang-una salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng lakas saka nakaharap tayo ngayong gabi. Wala talaga akong balak ngayong sanang humarap. Kasi totoo naman yung sinabi ko talaga, nagsabi lang ko na totoo, hindi talaga ako nakapag-aral at mahalata nyo naman yan. Pero salamat sa Panginoon kasi sabi ko, kung lahat sila umarap kay Bro Eric, baka sabihin ni Bro Eric naman ay natatakot ako na umarap. Pero yun po, salamat sa Panginoon at binigyan niya rin tayo ng lakas. At salamat din sa Russia TV sa pagpapa-unlock na matuloy yung debate ngayon. Maraming salamat din sa lahat ng nandito sa loob. Lalo-lalo dyan sa mga nanonood dyan, pasensya na kayo kung hindi masyadong maganda yung presentation ko kasi yun totoo, hindi talaga ako nag-ano. Salamat bro, salamat sa lahat dito sa loob na nandito, hindi ko na kayo isa-isahin, maraming salamat sa inyo. At kay Bro Eric, maraming salamat sa Bro Eric kasi una-una sa load, saka sa ito yung pagkakataon makapag-usap tayo. Thank you muli. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta natin at syempre lahat ng sponsor natin. Kasama din nating pasasalamatan yung ating ginamit na platform, Debaters Convention, na pinangungunahan ni Brother Sispo Alako pa mga kapatid at ni Brother Albert Hinken ng Victory Church mga kapatid. At gusto ko din pasalamatan lahat ng tropa na nandito. Nandito si Ronald Danofrata ng JW, si Mark Umbao ng Born Again, Bishop Ramon Leroy ng Born Again, Nena Despidiones ng Roman Catholic, si Brother Marty Centino ng Pretty Riz, si Pastor Rosendo ng Born Again, si Zach Jacob ng Bantay Pinto at si Jose Bayre ng Seventh-day Adventist Church. At dyan din sa ating mga nasa live mga kapatid sa nagchat-chat sa ating YouTube channel at Facebook mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Eric, free siya sa Wednesday. Nandito din si Brother Jesse. Lagi-lagi namang ready ito mga kapatid. So pwede nyo akong gamitin as mediators yung pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa platform natin at doon din sa kondisyon ng ating mga debatista. So mga kapatid, again, please subscribe yung aking YouTube channel, Russia TV, yung aking Facebook, you can follow me. At ayun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side,
forevermore.